Nakiusap naman sa publiko ang Department of Health na huwag magpanik sa kaso ng batang pasyenteng namatay dahil sa meningococcemia. Hindi raw basta-basta nakakahawa ang sakit kung hindi direktang nagkaroon ng contact sa pasyenteng meron ito. Mula sa Maynila, nakatutok live, si Pia Canghel. Pia? Mel, hinihintay pa ng Department of Health ang resulta ng culture test na isinagawa sa 4 na taong gulang na batang lalaking namatay kahapon sa Amang Rodriguez Hospital. Pero ngayon pa lang, malaki na raw ang posibilidad na meningococcemia nga ang ikinamatay ng bata. Tugma raw sa katangian ng meningococcemia ang nakita sa 4 na taong gulang na bata, kaya itinuturing nila itong isang kaso ng meningococcemia. Dinala kahapon ng mga alas 3. Tapos wala pang alas 10 ng gabi, namatay na. Ang meningococcemia ay ilan lamang sa mabibilang nating mga sakit na kung saan pag dinapuan ng isang pasyente nito ay ganun kabilis. Ibig sabihin nun, pag nilagnat, nilabasan ng rashes, sa loob lamang ng isang araw marami nang pwedeng mangyari. Paliwanag ni Health Assistant Secretary Eric Tayag, ang meningococcemia ay isang uri ng meningococcal disease kung saan pumapasok ang bakterya na Neisseria meningitidis sa dugo ng isang tao. Napapasa raw ito sa pamamagitan ng direct contact o kung malapitang naubuhan o nabahingan ng may sakit. Maaari ring maipasa sa pamamagitan ng halik o kaya paggamit ng kubyertos o anumang gamit na nalagyan ng laway ng meningo. Nasa lalamunan yun. Ngayon, it stays in our throat and nothing happens. So, nagiging carrier tayo until it finds another person na mahahawaan mo. So, every one of us may be a carrier, but there are a few of us na it doesn't stay lang dun sa lalamunan. It finds its way sa blood, and so therefore, it starts the illness. Dahil pangkaraniwan ang sintomas nito, isa raw sa mga paraan para malaman kung posibleng meningococcemia ang sakit ay ang pagpisil sa pantal. Kung hindi ito namutla o nagbago ng kulay, senyales daw ito na posibleng meningococcemia na nga ang sakit at kailangan ng agad pumunta sa doktor. Sa ngayon, binigyan na raw ng antibiotic ng DOH ang mga kasama ng bata sa bahay. Pinayuhan din ng pamilya na agad ilibing at wag nang iburol ang labi ng bata dahil ito ang naayon sa sanitation code para na rin wala ng iba pang mahawa. Nakiusap naman ang DOH sa publiko na huwag magpanik. Hindi naman daw kasi basta-basta kumakalat ang meningococcemia. For any signs of fever, lalo na ng bata, and it includes a rash, huwag niyong babaliwalain yung rash, magpatingin na po kayo para malaman natin kung yan is something na we should be worried about. Noong nakaraang taon, 150 ang kaso ng meningococcemia na naitala at 83 rito ang nagresulta sa pagkamatay. Maliit daw ang bilang na ito kung ikukumpara halimbawa sa dengue na may halos 200,000 kaso. Samantala, Mel, paalala naman ng DOH sa publiko ay palakasin ang resistensya dahil isa nga ito sa pinakamabisang paraan para tiyaking hindi mahawa sa anumang klaseng sakit. Mel? Pia, bukod doon sa transfer, no, wala bang ibang paraan para makuha yan? Halimbawa na yung ginamit na kutsara ng may sakit o yung tasa na nainuman. Pwede bang matransfer yon sa ganung paraan, Pia? Yes, Mel, yung pagpasa ng laway, isa yon sa mga pinaka mabisang paraan daw para maipasa ang sakit. Kaya nga yung sharing, no, or yung paggamit ng kubyertos ng iba ay talagang hindi inaabisuhan o hindi inaabiso ng Department of Health. Pero ang sabi nga ng DOH, kailangan talaga close, intimate contact. Kaya yung mga household members lamang at yung mga doktor na tumanggap sa pasyente doon sa Amang Rodriguez Hospital ang binigyan ng antibiotics. Pero nilinaw din, Mel, ng DOH na hindi naman sila kailangang i-quarantine kaya hindi dapat mabahala ang publiko. Oo. Nabanggit din ba, Pia, kung ilang araw pagkaraan na mapansin mong nilalagnat yung pasyente, no? Kailan dapat isugod na sa doktor ang isang taong nilalagnat, Pia?
Actually, Mel, sabi kasi nila yung pagkalat ng meningococcemia ay mabilis na mabilis. Kaya oras daw na pag hinala ang meningococcemia ito, kailangan agad dalhin sa doktor. Pero ang pagkakaiba lang daw, Mel, sa simpleng mataas na lagnat, no, ang meningococcemia ay may kaakibat na minsan may mga rashes ito at yung mga pantal kapag pinisil mo, kung hindi bababa o kung kaya hindi magbabago yung kulay at hindi mamumutla, isa raw itong senyales na posibleng meningococcemia na ang sakit. Kaya pag nakita ito, agad na pumunta sa doktor. Anong klaseng rashes, Pia, yun? Na binabanggit mo? Ano ba yun? Regular rashes, Pantal Mel, ba? pero skin rashes. Okay. Oo, skin, all Oo. over the skin, yung rashes na ito. Pero yun nga, yung sabi ni Dr. Tayag, kapag ito ay matigas, yung kapag pinisil natin, hindi siya bababa o kaya hindi magbabago ang kulay, doon ka na raw magdududa, Mel. Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel.